ginawa nyo, tao ang magde-decide. So, maaring ang convince kay Isko Moreno is yung panawagan ng taong bayan, kaysa sa panawagan ni Hani Lacuna na siya ay nabetray. Diba? So, Isko is willing to give up everybody, everything, especially itong mga naging kasama niya ng matagal na, dahil sa kababayan niyang taga Maynila. Hello, lahat na inaway mo. You've been a cycle. A very toxic cycle for him. Pati ba naman kami, nakakampi mo, kapamilya mo, we consider ourselves. Isa sa mainit na pinag-uusapan dito sa mayoral slot sa Maynila ay itong si Isko Moreno, Hani Lacuna, at saka si Sam Bersosa. Kaya lang mostly ang nabibigyan ng pansin talaga ay yung kay Isko Moreno at saka yung kay Hani Lacuna, dahil eto na naman ulit si Hani Lacuna at yun pa rin ang kanyang hinaing na na-betray talaga siya, dahil nga nagsabi na si Isko na hindi siya tatakbo, pero ito ngayon kumakalaman sa kanya. But ngayon may added na mga paliwanag at revelation itong si Hani Lacuna sa kung ano ba talaga at sino ba talaga si Isko Moreno. Okay? So, issue lang po tayo, walang personalan. Kung ano man po ang masasabi ko sa video na ito or sa content ko na to is pawang aking mga opinion lamang na nakabase sa kung anong aking napanood, narinig at mga nabasa. Alright? So, and kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. So kung meron po kayong suggestion, recommendation, or reaction about this content, please leave it on our comment section, and we can further discuss or explain or share the opinion of each other. Okay, so issue lang po tayo ha, walang personalan. Alright, so ituloy po natin itong video na to, na kung saan in-interview uli itong si Hani Lacuna regarding sa sigalot or sa tampuhan ni Isko Moreno at nitong si Ate Lacuna niya, diba? Na kanyang dating vice mayor na naging mayor ngayon, dahil si Isko nga is tumakbo ng pagka-presidente na hindi naman pinalad. Okay? So let's hear kung ano pa yung explanation ni Hani Lacuna about kay Isko Moreno. Let's talk about politics. Back in 2022, former Mayor Isko Moreno endorsed you to be the mayor of Manila, and he was going to run for president at that time. What were the terms of your agreement back then? Actually, there were no terms, but it was very clear to us that he will not be coming back to the city of Manila. Siyempre, so pinaubayan niya na yung Manila sa inyo? Yes. Siyempre, Attorney Karen, kapag tumakbo ka for a higher position, siyempre, yung ultimate goal mo, manalo ka. So, wala naman po sa kanyang pag-iisip noon na matatalo siya. Hindi niya naisip. Hindi naman po niya naisip. Nanalo, ganito. Hindi po. So, ganun kataas ang confidence ni Isko Moreno na hindi siya mananalo? Maybe, okay, opinion ni ni Hani Lacuna, di ba? But ako nung alam ko yan, okay, na napanood ko na yan. Yes, as a mayor siya nung time niya, oo, malaki at talagang pumutok ang pangalan niya. Talagang yun yung naging talagang peak ng kanyang pagiging mayor or birang politicians, okay? Yung ginawa niyang pagbabago sa Metro Manila or sa Maynila. Okay? Doon talaga nakitaan si Isko at pumutok talaga ang pangalan niya dahil sa ginawa niya sa Manila. Pero it doesn't mean na it will reflect sa buong Pilipinas. Yes, mapapansin siya. But alalahanin natin, first term niya pa lang yun. Di ba? So, ako nga noon, nung that time, meron na akong, syempre,
nanonood ka, alam mo yung mga pangyayari. Hindi pa siya, kumbaga hindi pa time niya para tumakbo as a president. Okay? May doubt. Pero siya pala, wala siyang ka-doubt-doubt na mananalo siya. As per, inulit ko, as per Hani Lacuna. Diba? So, anong sabi ni Hani Lacuna? Hindi niya inisip na siya ay matatalo. Okay? Wala sa hinagap niyon. Kaya, pinanghawakan talaga nila ni Hani Lacuna na hindi na siya babalik. Okay? Hindi po. Wala pong gano'n. So, pinaubayan na po niya sa akin, since ako po yung vice mayor, na ako na po ang in-endorse niya as the next mayor. In fact, wala naman pong pumilit sa kanya na tumakbo siya for presidency kasi isang term pa lang po siya as mayor eh. Which sounds to me like a lot of the feelings of betrayal come from the fact that you were in close touch, you would see him every week, and you were showing me text messages earlier na magka-text kayo halos araw-araw. Every day. So kung nagsabi ba siya na maayos from the start na gusto kong bumalik ng politics, gusto kong tumakbo ulit as mayor, do you think it would have been different? Na hindi masisira yung friendship niyo? Siguro, maaari. Kung naging... Well, sa puntong ito, sasabihin niya talaga yan sa ngayon. Di ba? Kasi kahit na hindi man sinabi ni Isko yan, if he really truly feels na capable pa rin si Isko Moreno as a mayor, di ba? Kahit hindi siya magsabi, and katulad yan, sinasabi niya, meron silang close contact talaga. They are not just a political friend, family friend, and kumbaga iba yung level ng pagsasamahan nila. Di ba? So, kung sakali talaga na bukal din sa loob niya na pagbigyan or ibigay ang pagka-mayor kay Isko Moreno, di ba? Kahit walang ganung usapan, di ba? Pwede siyang pumayag eh. So, kaya nga siya doubtful din sa sinabi niya. Maybe, di ba? So, which means, may possibility na hindi niya talaga ibigay. And just to be real, talagang hindi niya ibibigay. Okay? Ano na tayo? Let's be real, di ba? Na, kasi, ito nga eh, just in case lang yan eh. Di ba? Doubtful pa siya para ibigay. So, what more pa? Itong ganitong nangyari. Di ba? So, nagigets niyo ba yung gusto kong sabihin? Na regardless, may sinabi man si Isko o wala sa kanya, at ngayong lumalapit si Isko, dahil lumapit naman sa kanya si Isko at nagsabi. Diba? Hindi humingi ng permiso, nagsabi. Natatakbo siya as pagka-mayor. Diba? On that point pa lang, diba? Kung talagang kayo may mga usapan at before kayo nawala ng communication, open na kayo sa isa't isa, di ba? Pagbibigyan mo yung isa. But let's face the reality na talagang gusto pa rin ni Hani Lacuna na pamunuan ang Maynila. Po siguro siya na, ate, pag hindi ako sinuwerte, baka naman pwede akong bumalik. Siguro naman po. Diba? Siguro pa rin. Magkakapatid po kami. Pero again, it was very, very clear to us from the start na hindi na po siya babalik eh. So, hindi naman po kami ibang tao. We are not what you call yung mga politiko na we consider ourselves family. Kaya nga po, parang hello, lahat na inaway mo. Yung dati pong mayor, konsyel pa siya, si Mayor Lito Atienza, kakampi niya nung una, inaway niya, naging kalaban niya. Mayor Lim, vice mayor siya. Kakampi niya nung una, nung hindi siya napagbigyan na tumakbo, kinalaban niya. Tapos si Mayor Erap, kakampi niya, siya pang nagdala kay Mayor Erap to run as mayor in the city of Manila. Nung hindi siya napagbigyan na tumakbo na mayor, inaway niya. So, it has been a cycle, a very toxic cycle for him. Pati ba naman kami, nakakampi mo, kapamilya mo, we consider ourselves way beyond politics ang relationship namin. Pati kami, ano ginawa namin?
So, malinaw na may pinaghuhugutan talaga ngayon si Hani Lacuna sa mga nangyayari. Kasi doon sa unang interview sa kanya, hindi niya nabanggit itong mga to. And it seems, pareho sila ng sinasabi ni Congressman Chua, na yung mga dating nakaalyado ni Isko Moreno, mga binanggit din ni Hani Lacuna ngayon, ay puro nakalaban niya. And ngayon, sila naman ang magkalaban. So, may pattern ba talaga si Isko ng pang-aaway sa kanyang mga naging kaibigan dahil sa pangsariling interes? Or sadyang ito talaga ang politika, di ba? So, ang talagang pinaghuhugutan at kung bakit nasabi ni Hani Lacuna na nabetray sila is because of what Isko Moreno done bago siya tumakbo ng pagka-presidente noong 2022 elections, di ba? Na kung saan nagbitaw siya ng salita na hindi na siya tatakbo, na pinanghawakan ng lahat. Ngayon, tulad ng sinasabi ko, kung tumatakbo man ngayon uli si Isko Moreno, dahil yon siguro nakita niya na hindi na ibigay or hindi na ipagpatuloy yung mga ginawa niya or ginawa niya noon at na dapat itinuloy ni Hani Lacuna. So may mga issue ngayon na may mga pabahay na hindi na ipamigay na matagal nang natapos. Okay? At maraming lumalapit na tao kay Isko Moreno na pinababalik siya. So kung yun man ang naging pinanghawakan ni Isko Moreno kung bakit siya bumalik, well, may punto siya, di ba? So, ngayon, kung si Hani Lacuna at the rest of nakaupo ngayon sa Maynila ay nagpe-perform na naaayon, okay, na ibabalik yung pangangailangan ng taga Maynila, well, I don't think hindi sila, okay? Hindi sila ma-threat, hindi maging threat sa kanila si Isko Moreno. Kasi kung maganda ang ginawa nyo, tao ang magde-decide. So, maaring ang convince kay Isko Moreno is yung panawagan ng taong bayan. Kaysa sa panawagan ni Hani Lacuna na siya ay nabetray. Diba? So, Isko is willing to give up everybody, everything, especially itong mga naging kasama niya ng matagal na dahil sa kababayan niyang taga Maynila. So if that's the case, it's worth it, diba? Worth it. But if it's for his own interest, it's a different story. Ika nga. So yung mga revelations ngayon ni Hani Lacuna is medyo toxic ang naging cycle ng mga ginawa ni Isko doon sa kanyang mga naging kaibigan, kakampi bago pa nangyaring ito sa kanila ni Hani Lacuna na mas may malalim silang pinagsamahan, hindi lang sila magkaibigan sa politika. Beyond politics, kumbaga, ang kanilang pinagsamahan. Na ngayon ay nasisira dahil nga sa pagsira daw ni Isko Moreno sa kanyang pangako. So, issue lang po tayo, walang personalan. Kung ano man po yung aking mga nabanggit na sabi, is pawang aking opinion base sa ating narinig, nabasa, at nakita. Okay? So, yun lang po and maraming salamat.